28 nung hindi ka pa member. Ngayong member ka na ni San Jose Co-op, ilan na alaga mong baboy? Magandang araw, welcome sa Co-op Panayam. Dito, maririnig natin ang mga kwento ng ating San Jose Co-op members sa kanilang mga karanasan, tagumpay at inspirasyon bilang bahagi ng ating samahan. Tara, simulan na natin ang Co-op Panayam. Magandang araw sa lahat ng mga kasapi ng ating San Jose Co-op. Ngayon po, para sa ating Co-op Panayam, tayo po ay dumayo pa sa Barangay Sampaloc, Doña Remedios Trinidad, dito po sa DRT Bulacan. So mga kaibigan, meron po tayong isa na naman na kasapi ng ating San Jose Co-op na nahandito po sa Barangay Sampaloc, DRT Bulacan, na kung saan ay nais po niyang ibigay ang mga detalye kung paano siya nagsimula at magbigay din po ng inspirasyon para po sa ating lahat. So for 2 years, siya po ay naging miyembro ng ating San Jose Co-op. So kasama po natin ngayon mga kaibigan, Miss Presi Rojo Riva. So magandang araw, Ma'am Presi. So paano ba nagsimula yung iyong piggery na ganito? Ano yung naghikayat sa'yo para magtayo ng ganitong negosyo? Una po kasi, dahil nangangailangan nga po ako ng pang-umpisa dito sa piggery ko, ay nahikayat po ako nung kaibigan ko, yung kumari kong si Felicidad Garcia, na ang sabi po niya sa akin, doon nga daw po sa San Jose del Monte, Bulacan, meron nga daw pong co-op doon na mababa po ang interest. Yan. Unang-una po kasi, sa kagaya ko po na kailangan ko ng malaking kapital, siyempre po naghahanap ako ng mababang interest. Yes, yung makakapitan na talaga makakapagbigay sa'yo, at the same time, mababa lang yung tubo na ibibigay, di ba? Yung mababa lang po na kayang-kaya ko po habang sinusuporta ko po sa babuyan ko. Bali, yung niloan mo kay San Jose Co-op, ginamit mo pambili ng mga feeds, ganun ba? At saka yung, kung sabagay, may mga baboy ka na, may mga inahin ka na eh. Malaking tulong po talaga. Unang-una po, yung una kong nakuha kay San Jose Co-op po. Malaking tulong po para sa akin. Kasi dati po, syempre, umuutang po ako ng feeds. Sa mga may tindahan, nagpapautang po sila. Siyempre, kailangan po doon, pagka halimbawa, kung gusto kanilang pautangin, kailangan po nilang magbigay po kayo ng malaking halaga. Yes, para mapagbigyan po nila kayo ng masuportahan yung mga feeds na ibibigay sa inyo. Yes. So, yun nga po, nung napunta nga po ako kay San Jose Co-op, nakakuha po ako ng medyo malaking kapital po doon. Doon po nag-umpisa yung parang pag-unlad ko. Para hindi na po ako ngayon nangungutang doon sa mga nagdi-deliver sa akin ng feeds. Yun pong kinukuha ko po sa Co-op, yun na po yung ginagamit ko po. Pinapaikot ko po siya. Pag ako naman po kasi, pag nag-harvest po ako, yun, binabayaran ko din po yung Co-op. Tapos, yung nagre-renew po ako, yun din po yung pinambabayad ko ulit sa mga feeds na nakukuha ko. So, nung hindi ka pa member ng Co-op, ilan ang alaga mong baboy noon? Konti lang po, mga nasa 28 lang. 28 nung hindi ka pa member. Ngayong member ka na ni San Jose Co-op, ilan na alaga mong baboy? Kasi inikutan namin kanina, ang dami na ha? Mga na po, nasa 100 heads na po. Wow, so imagine from 28 heads ngayon, nasa 100 heads na. Yes po. And still, mga buntis pa yung mga inahin mong baboy, mga anak po yan ba, itong September, last week ng September. So ibig sabihin, mas dadami pa. Opo, mas dadami so, pa mas lalaki pa yung pangangailangan. So kung bibigyan ka pa rin ng pagkakataon na mag-loan kay San Jose Co-op, saan mo pa siya pinaplanong ipasok? Ano pang dagdag dito sa negosyo mo na kung saan yung ilo-loan mo na yung nagagamitin mo siya doon? Dito po sa bago kong gagawing mga inahin, kailangan ko po kasi ng another po na kulungan para dun sa paanakan. Kasi next year po ito kamukhangan to, may mga may mga galit po ako. Mga 20 heads na po yung magiging inahin ko. Wow. So ang paanakan ko 6 lang para sa anim lang. Opo. Paano po yun magkakapatid? Sabay-sabay po kasi yun na mga anak din. So yun din po yung isa ko pang pinagpaplanuhan din, doon din po sa likod na yun. Doon sa kasunod. Kasi kung 6 sa ngayon, tapos kung 20 yung binabalak mo, so kulang ka pa ng 14 na paanakan. At nakita nga natin yung nursery mo, maganda siya, no? Talaga nakaayos, meron kang lugar ng paanakan, nursery ng mga baboy mo at the same time. So bawat
anak, may kanya-kanyang portion din, no? Opo, Merong opo. 1 buwan, 2 Opo, opo. buwan, so Opo. naka-arrange siya. So maganda yung nasimulan mong trabaho. Ano naman yung mga challenges nung ikaw ay nagsisimula? Kasi alam mo naman natin, nagkaroon tayo, no? Talagang buong Pilipinas hinarap yung African swine flu. So naapektuhan ka ba nun? At ano yung ginawa mong pamamaraan? Totally naapektuhan po ako nun, pero hindi po ako sumuko eh. Yes. Kasi sabi ko nga, parang sugal yun eh. Kung hindi ka tataya, wala ang panalo. Kaya pag natalo ka ngayon, tsak na mananalo ko sa susunod. Yun. Talagang hindi ako nawala ng pag-asa. Dahil ang gusto ko talaga na makamit ko talaga yung, alam mo yun, yung pangarap ko na magkaroon ako ng piggery na ganyan. Na dati hindi ko naman, wala sa hinagap ko na ako magkakaroon ng ganyan. Inaral ko din, pati yung pag-inject, pagpupurga. Injay, ikaw na rin nagpapaanak, ikaw ang nagtatanggal ng mga pusod, ngipin, lahat no? po yun, inaral ko po yun. Oo. Pero po dati, wala po talaga akong alam. Wala po akong knowledge about So, this, yun talaga, no? Kapag tayo naghahanap buhay, kailangan hands-on. Opo, Isa sa totoo po sikreto yon. So, mind setting, syempre gusto nating yumaman, gusto nating magkaroon ng negosyo na magagamit natin habang buhay, Opo. pati maipamamana natin sa mga anak. So, yung mindset na yon, gagawan mo ngayon na aksyon. Totoo po At yung yun. ginawa mo aksyon, syempre, aaralin mo paano bubuhayin ng isang baboy simula sa pagpapaanak. Totoo po yun. No, pag-aalis ng puso, yung iba pagkakapon, at yung iba rin naman kung paano palalakihin kasi siyempre hindi ka pwedeng pakain ng Opo, baboy, malulugi ka. Kailangan po magre-research ka rin kung ilang days Kung ilang days. bago magpalit ng pagkain. Ah. Step by step po yun eh. Hindi naman porket naka-starter ka. Habang panahon starter, nag-change po yan. Nagpapalit. And then after mag-change po na, pupurgahin po yan. Yes, so yun yung mahalaga na sa hanap buhay na napundar mo, talagang inaral mo siya. Opo, talaga. At sa bawat pag-aaral, siyempre may natututunan ka din na kung paano pa mas pagyayabungin yung natutunan mo at kung paano mo i-apply ngayon dito sa piggery na meron ka. Kasi sa pagpumasok kayo dito sa piggery ni Ma'am Presi, talaga namang masusurprise ka. Kasi ang tataba ng mga baboy niya, maganda yung pangatawan. At malinis din siya, no? Hindi katulad ng ibang piggery na opo, grabe yung langaw. Ay, Yun dito sa po kanya, wala, hindi. Wala kang makitang langaw na nahandun sa paligid ng baboy, no? Malinis. At pagdating din naman dun sa facility niya, kumbaga siya lang din yung nag-design, siya lang din yung nagpagawa. Masasabi natin na talagang pinag-aralan bago siya sumabak dun sa ganong negosyo. At patuloy sa paglago, no, from 28 na piraso ngayon nasa 100 na siguro ano pa yan yayabong pa kasi isang hektarya yung kanyang nasasakupan dito sa DRT. Baka mapuno ko yung balik. Oo, baka mapuno mo na to in the long nandyan run. lang si San Jose Co-op. Yeah, at talagang po kayo, si San Jose Co-op naman laging aalalay sa inyo yan. Kasi nakikita din naman namin yung hirap ninyo. At syempre, ang mahalaga dito talaga is kaagapay ninyo kami doon sa paglago na inyong kabuhayan. Talagang inilalagay lang po talaga sa hanap buhay lang talaga yung yung inutang. No? Totoo. At siyempre sa pagbabayad, may pagkakataon naman, may pagpipilian kayo ba? No? Opo, totoo po yun. Ang pautang natin, hanggang 5 years, tapos every 6 months pwede magbayad. So ibig sabihin, yung 6 months na yon nakabenta ka na. Every diba? 6 months po ako Oo, at bukod doon, yung biik, no? Maganda rin kita sa biik ngayon sa pagbebenta. Kaya siguro ang inspirasyon lang na pwede nating maibigay dun sa ating mga member, tiyaga lang. At alamin. Tiyaga. At alamin, research din kung ano yung paano dapat. gagawin yung hanap buhay na pinili ninyo. At syempre, dedication. Kasi si Ma'am Presi, mga kaibigan, originally talaga taga-Angat siya. Opo. At yung hanap buhay niya nahan dito sa DRT. Kaya ngayon, nag-stay siya dito sa DRT para talagang hands-on ako sa mga baboy. Talagang siya yung haharap dun sa mga baboy na sa mga pangangailangan ng kanyang mga baboy. Parang doktor ako Oo, parang all-in-one na Ikaw na yung nagpaanak, ikaw na yung nag-alaga. Lahat talaga po. From biik hanggang paglaki, siya na po talaga nag-aasikaso sa mga baboy niya. At syempre, ang San Jose Co-op naman ay saludo sa mga negosyante na katulad po ninyo. At inaasahan po namin talaga na habang buhay, magsasama tayo no, bilang kasapi ng ating San Jose Co-op. At ngayon naman, baka meron ka pang mga kaibigan, kakilala. So by the way, ilan na sa pamilya nyo yung members sa ngayon? Yung buong angkang ko po, mga anak ko po,
Yun, naka-member po sa member na. Opo. Yan, so baka meron ka pa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na hindi pa member, eto yung pagkakataon na pwede mo silang anyayahan lahat. Mga friend, kung sino yung nangangailangan ng, alam mo yun, financial na, mababa lang na interest, ang may introduce ko sa inyo yung si San Jose Co-op ng San Jose Del Monte, Bulacan. Kasi diyan ako nag-umpisa, talagang malaking naitulong para sa akin. Naitayo ko yung pegiri ko, hindi lang naman ito lang. Yes. Kundi nadagdagan na nung magbuhat nung ako talagang patuloy nilang pinapautang ng pera. Kaya kung gusto niyo mangutang, nandito si Sir. Sabihin niyo lang sa akin, pupuntahan ko at sasamahan ko po kayo doon. Para din kayo, matulungan din kayo ng San Jose Co. Yes, at siyempre para ma-enjoy din nila yung mga bagay na na-enjoy mo ngayon. Opo. So imagine yung structure mo, eto lang dati, ngayon Opo, nadagdagan na, mahaba na. Nga po. Talagang may pagmamalaki mo na ikaw isang negosyante Totoo na. po No? yun. So maraming salamat sa pagpapaunlak at kami ay nagagalak din na nakarating kami dito sa lugar mo. At sana, no, sa mga pagkakataon pa na kung ikaw ay nakakaluwag na, wag mo pa rin kakalimutan si San Jose Co-op, hindi ha? po. Parang katuwang na yun eh. Oo, kung Katuwang ikaw ay na. naglo-loan ngayon, yung mga darating na deposito, yung mga may ipon mong pera, nandyan pa rin naman si San Jose Co-op, mataas din na interest natin. At tayo ay non-taxable, no? At syempre, sa lahat ng mga followers natin, wag natin kalimutang i-like and share etong video na ito. So inaasahan natin na marami pang mga kababayan natin ang makakapanood. So once again, sa lahat ng ating mga kasapi at mga kababayan, sabay-sabay po nating bigkasin. Together we are stronger. Maraming salamat po at ingat po tayo mga kaibigan. God bless. Sa Co-op, bawat miyembro ay mahalaga. At bawat kwento ay patunay na kapag tayo ay nagtutulungan, mas malayo ang ating mararating. Tandaan, together we are stronger. San Jose Co-op, sama-sama tayo rito. Kaagapay sa pangarap, dire-diretso San Jose Co-op.